Hello guys, nandito na naman ang aming again na naman, nandito na naman ang aming mukha. Pupunta na naman kami ng sewa at hindi talaga naaayos ang problema namin. So ngayon, instead na sewa lang ang naputol, pati tubig putol. Kaya nandito kami sa main office para i-clarify, magtatanong siya kung ano ba talaga nangyayari. Kasi ano lang naman, change name lang naman ang gagawin dapat. So parang amendment lang, pero wala. Nangyari parang bago yung nangyari, parang bago ano. Ang ganda ng building nila. Ganda. So nandito kami ngayon sa labas ng Sewa office at nakita ko tong ano na to, puno na to. Ang ganda, akala ko tuba. Sa amin sa Bisaya, sa Waray, tuba-tuba. So gamot para sa pilay, sa mga sa mga hangin-hangin. Ang ginagawa diyan parang inaano, yung parang iniinit. Iniinit nilalagay sa sa kahoy na may konting apoy lang, tapos 'yun ang iababalot sa pilay. So akala ko tuba, hindi naman pala tuba-tuba. Ayan, ang dami oh. Ang ganda. So presko. Kasi may kahoy, so presko sila rito. Ayan, lapitan ko rin yung isa. May malunggay rin dito. Ayan oh. 'Di ba? Ang galing. May malunggay. Makahingi kaya ng malunggay para may ulam mamaya. Kailangan taas kasi, ayan oh. Maganda rito kasi tawag dito, ayan, may sampagita rin. Galing. So ang daming tanim nila rito. So ngayon, advice sa amin pupunta ngayon sa Tasil. So para bayaran yung yung sa sa mobile number na ipapalit doon, parang amendment ulit. So papalitan ng tamang number. So ayan, pupunta na kami doon. So kailangan kasi talagang palitan ang mobile number. So ang mobile number na nandoon sa Emirates ID is mali. So kailangan magpa-amend, baguhin yung tamang number. Ang bayad is 200 dirhams. This is the number of the owner. Because sir, they based on my number. So forget the number of the contract. Because Sewa, a type of center. Ayan guys, nandito na kami sa may sa Tasil, Al Saada Men's Services Center. So para ma-amend yung number. So para makapagsimula na rin yata sila ng Zoom after nang maayos na. Diyos ko po, ang hirap kasi ang init. Di matapos-tapos tong transaction na to, problema na to para sa tawag dito sa Sewa. Ayan guys, kaalalabas lang namin dito sa may Tasil. Nabot na kami ng siguro mga 3 hours tayo rito, no? How many hours? So almost 4 hours nandito kami sa may Tasil. It's already 3:30. 11 o'clock we start, 12 o'clock. 12 o'clock we start. 4 o'clock. So ayan, okay na kahit paano nagawa na yung sa wala pa rin pala yung sa Zoom. I-schedule pa pala yung sa Zoom. Alas 5 daw. Alas 5 ang. Pauwi na siya. Ay, makikita pa kayo bakit. So, Ayan. ayan. Pipirma ka dali sa baladiya. Ayan, so at least isang lakad na lang. Lakad na. Isang lakad. So natapos na yung yung mga payment, naayos na rin daw yung sa tubig na naputol. So ngayon ikakabit na tsaka yung sa sana maikabit na rin yung sa sa gas. Pero yung sa Zoom wala, hindi na schedule ngayon kasi may binayaran. Tapos nung nabayaran na, so natanong doon sa may counter, i-schedule pa sila kasi may link pa daw na i-send doon sa Pilipinas. Para pag na-send na doon, na open, saka pa lang sila Zoom meeting. Ay nako.
Ang init pa naman. Sira na naman ang beauty. O sige na, punta na kami sa Sewa. So, ayun guys, andito na kami sa sa may Sewa branch para i-submit na yung mga documents. Ayan, so ayun yung Sewa branch. Ayan, on the way na kami papuntang Baladia at isasabit na namin ang mga documents na naaprubahan galing sa Sewa. Sana lahat okay na to. So, ayan, nandito na kami sa sa Baladia. Yes. Sana matapos na to. Ouch. Ayan, so dito na kami ngayon sa may Baladia. Ay, salamat, natapos din. Ayan, okay na yun natin sa Baladia. Lahat okay na. Ay, sa wakas, finally. Finally, natapos ang Baladia. Yes. Baladia, check. Sewa, check. Check mo na. So, everything is Sewa. okay. Sewa, Check. Okay na. Baladia, Check. copy. Check. All check. Sige na. Okay na. Sige na. Okay na. Salamat. Okay na. So, ayan, baba na naman kami kasi nandito na kami sa Sewa ulit. So, final na to. Ito na talaga ang final. Final. So, ito na yung Sewa dito sa may Madyas. So, iano lang namin, sasubmit lang yung documents na kompleto na nabayaran na lahat sa Baladia at saka dito yung nabayaran na rin dito sa Sewa. Ngayon, ang gagawin na lang, ipapakita na lang doon para ikabit na lang yung tubig at saka yung gas. Para naman kami magkagas ngayon. Lamang hindi sila umaano yun ngayon, baka bukas. So bukas may gas na kami. Kasi yung tubig kanila lang pinutol eh. Hindi naman kasi dapat talaga mapuputulan kasi dahil naman kami, change name lang kami. Anong nangyari? Ginawa kaming parang bagong contract. So nangyari, parang nagkaroon ng application kaming bago. Kaya ang dating, yun nga, pinutol yung tubig, pinutol yung gas. Mabuting hindi pinutol ang ang ilaw. Kung pinutol pang ilaw, Diyos ko po, ano mangyayari sa amin ngayon? Which is, hindi naman namin, pagkakamali. So, yun. Okay lang kahit paano. Okay na. Sana nga, kasi pumasok na dun yung kaibigan ko sininya sa loob na sinubmit yung yung mga requirements, yung payment. So, okay na sana. So, mamaya hintay lang natin na lumabas ulit. Why they remove the water? So, ayan. Even here also when I pay, they ask also why who closed the water? Who closed the water? I don't know. So ayan, pinagkakaguluhan nga namin kasi bakit sinara ang tubig namin samantalang wala namang instruction na isara ang tubig namin. So ngayon dito sa Sewa, ganun din. Nagtataka sila bakit patay. So our water is closed. I don't know why, what happened. Hindi sila nagtanong kung bakit. Di ba kaya? This is it, finally. Over na. Over. So bukas tawagan na lang namin ang Sewa para sa gas para ma-start na or mabuksan na yung aming gas. Kabalik na kami sa building namin at bumalik ulit kami dahil dyan sa resibo na yan na wala daw stamp, hindi tinanggap ng Nator. Halos magwala ng kaibigan ko para paliwanag sa kanya na yun talagang resibo namin. Pero hindi tinatanggap talaga ng Nator dahil daw, yun daw ang instruction ng
real estate. Kaya dali-dali kaming pumunta kaagad sa Sewa. Ayan, inaabot na kami ng anong oras, alas 7 na mabuti. Mga 7:30 mabuti. Bukas pa ang Sewa. Bumalik ulit na naman kami, gabi na. Ngayon, ang nangyari, nung nandoon na kami sa building, pinabubuksan na yung tubig, hinanapan na naman yung resibo namin ng stamp. Yung pala, hindi naman pala kailangan ng stamp na ngayon bago yung rules na okay na pala yung resibo. Yung parang bill lang na maliit, parang receipt na maliit. So okay lang na walang stamp. So ayun. At least naunawaan kasi kung hindi kami bumalik ngayon, wala kaming tubig. At the same time, alam mo yung nagkakagulo na nga doon kanina sa may baba ng building. Ay, ewan ko ba, sakit sa ulo. Sige na. Ewan ko, mabuti na lang okay na to ngayon. Sige na. Bye.